Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs 2.0. Andito ako para maghatid ng mga bagong balita na may kaugnayan sa Itbulaga at sa TBJ. At isa na nga sa ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol po sa tagapagtanggol ng tahanang walang pundasyon na kung saan ay magtatago na. Natakot na kaya biglang nag-slow down sa pagbatikos sa TBJ? Napansin na ba ng RTC ang mga paratang sa judge? Gumagawa na kaya sila ng hakbang tungkol sa akusasyong depektibo ang hatol ng Marikina RTC sa tape? At gano'n na lang ang pag-take ng break ng isang tagapagtanggol ng tahanang pinakamasaya? Mamaya tatalakayin natin yan. At bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ang tungkol sa pagbuhos ng luha ng Itbulaga supporters dahil sa nakakabiglang pangyayari. Pag-uusapan natin yan at bukod pa dyan, tatalakayin din natin ang inilabas na write-ups ng isang article na kung saan hindi na po maitago ang paglagapak ng tahanang pinakamasaya. So lahat yan itatalakayin po natin, Kaya naman sana po ay tapusin nyo ang video na to at wag nating skip yung ads, okay? Dahil malaking tulong po ito sa ating channel maging sa akin din po, no? So lahat yan pag-uusapan natin at ang una nating tatalakayin ay ang tungkol po dito sa nilabas na article ng isang website, Lionheart. Ayon dito, ang kompetisyon sa telebisyon sa tanghali sa Pilipinas ay nananatiling mahigpit na paligsahan sa pagitan ng Itbulaga at It's Showtime na nag-relegate sa dating nangungunang tahan ng pinakamasaya sa ilalim na pwesto. Ayon sa pinakabagong Nielsen Nutan People Survey ratings, pinananatili ng Itbulaga ang kita or kuta nito bilang pinuno ng noontime. Malapit na sinunda ng It's Showtime habang ang tahan ng pinakamasaya ay nangunguna sa ikatlong pwesto. Noong Sabado, Enero 20, nakakuha ang Itbulaga ng ratings na 4.4% na lumampas sa second rank na It's Showtime ng 0.5% dahil nakakuha ito ng ratings na 3.9%. Nananatili sa ikatlong pwesto ang tahan ng pinakamasaya na may ratings na 2.4%. Lumipat sa Lunes, January 22, ang Itbulaga ay nakaranas ng bahagyang pagbaba sa ratings na 3.8%. Gayunpaman, nananatili nito ang pangunguna sa It's Showtime na nakakuha ng 3.4%. Nagpatuloy ang tahanang pinakamasaya sa ikatlong pwesto na may ratings na 2.8%. At pagsapit ng Martes, Enero 23, bumangon ang Itbulaga na nakakuha ng ratings na 4.2%, naunguna pa rin sa It's Showtime. Sa pangalawang pwesto na may 3.4%, tahanang pinakamasaya remain in the trailing position with a 3.0% ratings. So marami po ang nakakahalata ng paglagapak ng ratings ng taping simula nang nabawi po ang Itbulaga sa kanilang show. Doon lang pala talaga sila tinatangkilik ng mga tao. Kaya nang mawala po sa kanila, malaking factor din ang naging epekto sa kanilang show and syempre sa ratings nila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang tape defender, tagapagtanggol ng tahanang pinakamasaya na kung saan ay biglang slow down at may pag-post ng "We are taking a break" daw. Ito po ay tumutukoy sa isang tape defender, no? Walang iba kundi po si Procnoy. Si Procnoy na nagparatang sa Marikina RTC na depektibo ang kanilang hatol sa tape na siyang malinaw na may karampatang parusa ang pag-akusa sa RTC nang wala pong matibay na basihan. May kulong plus multa. Nakareceive na ba siya ng letter mula po sa ginawa niyang pag-akusa sa Marikina RTC? Kaya't may pag-take a break ang loko? So ganito po ang post niya. "We are taking a break. We will be back soon. Enjoy watching tahan ng pinakamasaya."
So yan po yung naging post niya. Malinaw na magpapahinga muna siya sa mga ka-fake newsan niya. Ang tanong is bakit? Nakuryente na ba siya sa mga fake news na kinakalat niya tungkol sa Itbulaga at TBJ? Kung oo, yari siya ngayon. Ibang kalabanin ang batas lalo't higit wala siyang pruweba sa binibintang niya po na depektibo daw ang hatol ng Marikina RTC sa tape, no? Talagang mayayari siya dyan. Madadala talaga yung mga nagkakalat ng fake news laban po sa Marikina RTC. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa kinagulat ng marami, lalo na ng mga supporters ng Itbulaga. Ito po kasing si Dobercad's host Paulo Ballesteros, yung kanyang lola po ay namaalam na kahapon. Si Chiki po no naghahanap kahapon ng magre-refill ng oxygen tank kasi marahil kinakapos po ng hininga si Lola nitong si Paulo Ballesteros. So bago po mangyari itong pagkawala ni Lola, galing na po siya sa hospital. Actually, naka-4 na araw na po siya doon. Pero nangulit si Lola at gusto niya na daw umuwi sa kanilang tahanan kasi baka marahil namimiss niya na po yung mga apo at anak niya. Tapos, isang araw lang siya sa bahay mula po nang na-hospital siya, binawian na din po siya ng buhay. So, ang kumpirmasyon na yan ay mula po sa page ng Jose Wally Paulo na page sa Facebook. Sa kanila po nagmula ang balitang yan, ano? And legit naman yung page na yon, kaya naman binalita po natin agad ito, no? So bumuhos po yung pakikiramay ng mga netizens sa Ballesteros family. Marahil hanggang dun lang po talaga yung buhay ni Lola. Alam niya pong hindi na siya tatagal, kaya minabuti niya po na mangulit at iuwi na lang siya sa kanilang tahanan. Tahanan na kung saan ando doon ang kanilang buong pamilya, no? Gusto niya marahil na kahit sa huling sandali niya po dito po sa mundong ibabaw ay makasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ninais niya na umuwi na lang siya sa kanilang tahanan. So, nakikiramay kami mga legit Dobercads, mga TBG supporters, Itbulaga supporters, sa pagkawala po ng lola ni Paulo Ballesteros, ano? So, malalampasan mo din ito, Dobercads host Paulo Ballesteros. Masakit ang pangyayaring ito. And alam ko na makakayanan mo itong pagsubok na to na binigay sa iyo ng Panginoon. So muli, condolence po sa buong Ballesteros family, and pakatatag po kayo. Malalampasan nyo din po ang pagsubok na ito, no? Kami po ay nalulungkot sa pagkawala ni Lola at wala tayong magagawa doon kasi ganito po talaga yung buhay sa mundong ibabaw. Parang kabote, susulpot, bigla din tayong mawawala.